Lucas' lips parted for a moment. What? He let out a weak laugh. Baby, bakit ko naman deserve masampal? May nagawa ba akong mali sa'yo? Hmm? He tried to touch my face pero mabilis kong pinigsi ang kanyang kamay. Kasi nambasag ka ng gamit namin kaya deserve mong masampal. Alam kong ikaw may gawa nun kanina eh. Nambabasag ka ng gamit ng iba, parang isang bata na nakakairita. And he chuckled. Oh, come on baby. I just did that para makuha kita mula sa asawa mo. And look, I won. Dahil nandito ka na ngayon sa harap ko. His lips widened. Pinukol ko naman ito ng masamang tingin. Sumunod ka sa akin. Hinawakan ko na ang kanyang braso at mabilis na hinila papasok sa loob ng bathroom. Buti ay nagpahila naman ito sa akin at hindi na nagmatigas pa. Pero pagkapasok pa lang namin sa pinto ng bathroom ay hindi ko naman inaasahan ang mabilis niyang pagkalabit sa bewang ko papunta sa kanya para sana muling sa ilin ng halik ang labi ko. Dahil mabilis niyang hinawakan ang pisngi ko. Pero mabilis ko namang iniiwas ang mukha ko. Stop, Lucas! I pushed him. Hindi kita dinala rito para magpahalik sa'yo. Gusto ko lang dito kakausapin para hindi marinig na asawa ko sa kabilang kwarto. Bumalik sa pagiging seryoso ang kanyang mukha nang marinig ang sinabi ko. Kung makapagsabi ka naman ng asawa mo lalaking yun, parang proud ka pa na siya nga ang naging asawa mo ah. Akala mo naman hindi ka niloko kung makatawag ka ng asawa ko sa kanya. Alam mo, kung ako sa'yo ay makikapaghiwalay na ako sa kanya. Kasi ang isang manluloko kahit pagbali-baliktarin mo, manluloko pa rin. Hindi ko mapigilan na mapairap at tinignan siya ng seryoso. Pwede ba? Huwag ka namang himasok pa sa problema namin ng asawa ko. Problema namin itong mag-asawa at labas ka na roon. Paanong labas ako? You're my girlfriend. May karapatan pa rin ako sa'yo. Tila hindi naman ako makapaniwala at mahinang bumuga ng hangin. Parang madadagdagan yata ang stress ko. My God, Lucas! Please go home. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto namin ng asawa ko. Nalampasan ko na ito pero mabilis na inuli ang kamay ko at iniyapos sa mga braso sa bewang ko. No, you can't go to him. Gusto ko makatabi ka sa pagtulog kaya ako pumunta rito. Sa akin ka tatabi ngayong gabi. Isiniksik na nito ang kanyang mukha sa leeg ko. Sa akin ngayong gabi. Ang mahal kong girlfriend. I miss you so much, baby. Nagkaroon na ng lambing ang boss nito at tinalikan pa ako sa pisngi. Saglit naman ako napapikit at kalaunan na isang buntong hininga ang pinakawalan na tila suko na sa kanyang pangungulit. Ay, baka marinig pa kami ni Sandro kapag nakipagtalo pa ako sa lalaking ito. Fine, but please, huwag kang makulit at maingay. Wala ako sa mood ngayon para sakyan ang kakulitan mo. And please, don't talk too much. Malapit lang dito ang master's bedroom kung nasa ng asawa ko. I promise. He kissed my cheek. Mukhang napangiti na mula sa aking likuran. Thank you, baby. Kaya naman ang ending ay hindi na lang ako lumabas ng guest room. Pinabuhat ko na lang kay Lucas ang drawer at pinaharang sa nakalock na pinto para kahit i-unlock ni Sandro mula sa labas ay hindi pa rin mabubuksan. Nahiga na lang ako sa kama kasama si Lucas na parang linta pa rin nakayakap sa akin. Tila ba ayaw na akong bitawan pa. He even tried to kiss me again pero umiwas agad ako. Tumalikod na lang ako ng higa sa kanya at yumakap sa malambot na unan. And I heard him sigh. Yung klase ng buntong hininga na tila disappointed at iritado. Anong iniisip mo? Yung asawa mong maluloko? Siya ba ha? Ay say, wala ka nang pakialampas sa kung ano mang iniisip ko. Walang gana kong sagot at ipinikit na ang mga mata ko. And please, umalis ka sa madaling araw para hindi ka mamalayan ng asawa ko. At pakiusap, huwag ka na ulit pupunta pa rito nang wala akong pahintulot. Ramdam ko naman ang biglang paghigpit ng braso nitong nakayapos sa bewang ko. Hindi na ito nagsalita pa. Kaya kahit hindi pa ako inaantok dahil sa kakaisip ng kung ano mga bagay-bagay, ay pinilit ko na lang na makatulog. Nang magising ako kinabukasan ay wala na si Lucas tabi ko, na siyang lubos ko ipinagpasalamat. Buti naman at umuwi na rin ito dahil sa totoo lang ay kinakabahan ako sa kanyang presensya na baka makita nga ni Sandro. Pumasok na ako ng master's bedroom na wala na rin katao-tao. Wala na si Sandro at nakaayos na ng mabuti ang kama. Nang mapatingin ako sa orasan ay nagulat pa ako nang makitang 8:34 AM na pala. Matapos mag-toothbrush at maghilamos sa loob ng bathroom ay lumabas na ako ng kwarto. Sandali pa ako napatigil sa ilang palapag ng stairs at napakapit sa handrail nito nang makaramdam ng biglang pagkahilo. Parang sandaling umikot ang paningin ko at dumilim ng konti pero agad din namang nawala.
Kaya muli ko na may pinagpatuloy ang pagbaba ko. Pagdating sa living room ay agad ko nakita si Sandro na nakaupo sa couch at nakabihis ng business suit. Tila malalim ang iniisip dahil parang hindi man lang nito mapansin ang paglapit ko sa kanya at nakatingin lang sa kawalan. Sandro, papasok ka ba sa trabaho ngayon? I ask. Napakagat pa ako sa aking ibabang labi. But he didn't answer. Tila ba walang narinig. Sandro, kung hindi ko pa nilaksan ang boses ko ay hindi pa ito matatauhan. Ayos ka lang ba? May pag-aalala kong tanong. Pero imbis na sumagot ay tinitigan ako nito. Yung klase ng titig na hindi naman galit pero parang may kung anong sinasabi ang mga mata. Bakit? May problema ba? Hindi ko mapigilan ng mautal. Parang kinabahan naman ako bigla sa hindi malamang dahilan. Sandro let out a sigh. Saglit pa itong napatingin sa kanyang wristwatch bago ko sinagot. Magbihis ka na. May pupuntahan tayo ngayon. Pupuntahan? Saan naman? Akala ko ba pupunta tayo ngayon ng... Palawan? I bit my bottom lip. I felt awkward. What I mean is, may ipapaluwanag ka pa sa akin, di ba? Sandra stared at me again, hanggang sa isang tipid ng ngiti ang binigay sa akin. Oo naman, pupunta tayo roon. Later, after the press conference. Press conference? Nangunot ang noo ko. Para saan naman? And he let out a deep breath. Tila ba problemado. Nagpatawag ako ng press conference para linisin ang pangalan mo. Ipapaliwanag natin sa media tungkol sa kumakalat mong video ngayon sa internet. Nalakamat ako sa narinig. Video na kumakalat sa internet? Sa akin? No way. Sunod-sunod ako napalunok at biglang dinambol ng matinding kaba. Anong klaseng video naman yun? Nakasandal lang si Lucas sa kanyang kinahupang swivel chair habang pinapaikot-ikot sa kamay ang hawak na ballpen at seryosong nakatingin sa kawalan na tila ba malalim ang iniisip. Kahit anong focus ang gawin niya sa trabaho, hindi pa rin mawala sa isip niya ang panlalamig sa kanya ni Cheska kagabi na tila ayaw na siya nitong makita pa. Ngayon tuloy hindi siya mapakali sa kakaisip kung ano na ang susunod niyang gagawin. Mukhang nagkamali yata siya sa kanyang unang hakbang na ipaalam dito ang tunay na pagkatao ng asawa nito. Ngayon tuloy ay parang may chance pa na magkaayos sa mga ito dahil sa kagagawan niya. Jessica baby, ano ba dapat kong gawin para mapasakin ka? Mahina niyang bulong and he exhaled heavily. Just do your best to get her, kuya. Nagulat pa siya sa pagsabat ng kapatid. Hindi niya namalaya na nakatayo na pala ito sa harap ng kanyang table at tila mula kanina pa siya pinagmamasdan. Hey, sweetie, hindi ka man lang kumatok. Mula kanina pa ako kumakatok, kuya. Simangot na sagot ng kapatid na si Joshelle. Ang sakit na nga ng kamay ko pero hindi ka naman sumasagot. So pumasok na lang ako. Pero tulala ka naman. I guess napanood mo ng video? Nandito pa naman ako para ipakita yun sa'yo. Video? His eyebrows furrowed. What kind of video? Is it important? So, hindi mo pa pala alam? Binuksan naman ni Joshelle ang cellphone nito at pinakita sa kanya isang video na galing sa internet. Here, watch this, kuya. Kunot ang noon na pinanood ni Lucas ang video. Sa unang bungad ng video ay maingay at puro mga taong nagsasayaw na tila nasa loob ng isang pamilyar na club. Hanggang sa unti-unting naging pamilyar ang eksena nang tumigil ang lahat sa pagsasayaw dahil sa boses ng lalaki na nagsalita. Pero hindi na ito sakop sa video. At hindi nagtagal ay nahawi na mga taong sumasayaw dahil sa pagdaan ng lalaki na ka-blurry ang muka at lumapit ito sa isang babaeng nakatayo. And it was no other than Cheska. Hanggang sa naghiyawan na mga tao sa loob ng club nang maghalikan na. Napatayo bigla si Lucas nang mapanood ang video. Tom, at sinong gago nag-upload dito? Napataas din ang kanyang boses at patapon na binitawan ang cellphone ng kapatid sa ibabaw ng table. Isa sa mga reporter na kakilala ni Dad na nakakuha ng video na iyon na nandun din sa club na iyon that night, kuya. At kilalang kilala ka ng reporter na iyon bilang anak ni Daddy at CEO ng ating company. Kaya yun, hindi na ipinakita pa ang mukha mo at pinalabas na lang na isang macho dancer ang kahalikan ng tagapagmana ng Sebelias Holdings. Inis na napahagod si Lucas sa sariling buhok sa sagot ng kapatid at malakas na napabugan ng hangin. Itinukod ang mga braso sa ibabaw ng table. Alam na ba ni Dad ang tungkol dito? Yes, kuya.
Katunayan ay pinapatawag kanya ngayon sa kanyang opisina. Napahigpit ang pagtukod ng kanyang mga braso sa table. Ipasa mo sa akin ang number ng reporter na kumuha ng video na iyan ngayon din. Mariin niyang utos sa kapatid bago dinampot ang kanyang cellphone. Sige kuya, ipapasa ko sa iyo kapag nakuha ko na. Maiwan na kita. Puntahan mo na lang si Dad sa kanyang opisina. Hindi na niya pinansin ang kapatid at agad na tinawagan ng number ni Jessica nang mahanap niya ito sa kanyang contact list. Kung saan, Jessica baby ang name na nakasave. Pero ganoon na lang pagka-disappointed niya nang hindi ito makontak. Malakas siyang napabugan ng hangin at isinuot ng kanyang coat bago lumabas ng opisina. Dumiretso naman siya sa office ng kanyang ama. Come in. Sagot nito nang marinig ang kanyang pagkatok sa saradong pinto. He entered his father's office. Explain yourself, his dad said and looked at him as he entered. Lucas sighed. Lumapit siya sa table ng ama at huminto sa harap nito. Yes, Dad. Ako nga yung lalaki na sa video. And that woman from Sevilla's Holding is my girlfriend. Your girlfriend? Huh? Napatangutango ang kanyang ama at sumandal sa kinuupan nitong swivel chair. Good. Magagamit natin siya para mapabagsak ang kanilang kumpanya. Hindi ka pa naman siguro niya kilala bilang CEO ng DX. Hindi pa naman, Dad. Napangisa ang kanyang ama. But I'm serious. Seryoso ako sa kanya bilang boyfriend niya. And I want her to be mine. Dad. He added. Biglang naglaho ang isi sa labi ng kanyang ama at napalitan ng bangis. Don't be kidding me, young man. She's a Sevillas. And she's married. May annulment naman, Dad. Sevilla pa din ang babaeng yun. It doesn't matter, Dad. Pwede naman tayo makapag-ayos sa kanila. Just in case na, no, hindi mangyayari yan. Napataas na ang boss ng kanyang ama. Masyado silang mayabang, lalo na yung si Chairman Sevilla. He always mocked us. Palagi siya nakikipagkompetensya sa atin. Ang gusto na matandang iyon ay ang mapabagsak tayo. Napatitig si Lucas sa kanyang ama. Kitang-kita niya ang galit sa mukha nito at ang paglabas ng ugat sa mga kamay nitong nakapatong sa ibabaw ng table dahil sa pagkuyom ng kamao nito. Just you, sir. Gamitin natin ang babaeng iyon para mapabagsak ang Sevilla's Holdings. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang nila. Lucas exhaled. Imbes na sumang-ayon sa sinabi ng amay, mas pinili niyang lumabas na lang na opisina nito. Rinig niya ang pagtawag nito sa kanya pero hindi na niya ito nilungon pa o sinagot. Dumiretso na siya sa labas ng building ng DX Group at sumakay sa kanyang kotse na nasa parking lot. Saktong pagpasok niya sa kanyang sasakyan ay nag-vibrate ang kanyang phone dahil sa pagdating na isang text message mula sa kanyang kapatid na si Joshelle. Ipinasa na nito ang number ng reporter. Mabilis niyang tinawagan ang number. Nakadalawang ring bago nito sinagot. Yes, this is Fryland Santabanez from 101 Article Company. How may I help you? Bungad ng maarteng boss na isang bading mula sa kabilang linya. Lucas closed his eyes for a moment to calm down himself. He let out a sigh. This is Lucas De Vera from DX Group. Pupunta ko dyan sa kumpanya ninyo. Let's meet in the parking lot. Hindi na niya hinintay pa itong sumagot at binabaan na niya. Mabilis na niyang pinatakbo ang kanyang kotse paalis ng DX building. Sa bilis ng kanyang pagpapatakbo ay wala pang 10 minuto nang marating niya ang nasabing parking lot. Agad siya nagpadala ng text message sa reporter at pinaalam dito na nasa parking lot na siya. Wala pang 5 minuto ay nakita na niya ang pagsulpot nito at palingalinga na sa paligid na tila hinahanap siya. Binusinahan naman niya ito, kaya agad itong napalingon at napangiti nang makita ang kanyang kotse. Hi, Mr. Secret CEO. Nakangiti nitong bati sa kanya pagkapasok ng sakyan. Anong dahilan at gusto mo ko makausap? Magpapasalamat ka ba? Parang kumulo ang dugo niya sa narinig. Gusto kong gumawa ka ng article at bawiin mo yung pinakalat mong video ngayon. Aminin mo sa article na isusulat mo na ikaw ang nagpakalat ng video at hindi isang macho dancer ang kahalikan ng tagapagmana ng Sevilla's Holding sa video, kundi asawa niya mismo. Madali lang yung gawin since hindi naman nakita mukha ko sa video. Sandaling napatawa ang reporter. At bakit ko naman gagawin yun? Kung tutuusin ay malaking paborito sa kumpanya nyo. Itong ginagawa kong pagsira sa tagapagmana ng kabilang kumpanya. Lucas Joe, clench. Kailangan niya magtimpi at baka sumabog siya sa reporter. Huwag mo na itanong pa. Babayaran na lang kita kahit magkanong hilingin mo. Basta gusto ko linisin mo ang kanyang pangalan at huwag mo nang dudumihan nang wala ang pahintulot ko. Napamaang ang reporter at kumunot ang noo. Tila naguguluhan sa narinig mula sa kanya.
Nakakapagtaka. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil sa pagpapakalat ko ng video na yun eh. Hindi naman kita mukha mo. At wala ring may alam na ikaw yung lalaking iyon. Iniisip ko tuloy ngayon na may gusto ka doon sa babaeng apo ng chair. Hindi na nito natuloy ang sasabihin ng mabilis niyang hinablot ang kwelyo ng suot nitong polo. Napangawi ang reporter sa kanyang ginawa at napasinghap dahil sa pagkabigla. Shut your mouth and just do what I say. Puno ng diin niyang sabi at tinigpitan ng pagkakahawak sa kwelyo nito. Alalahanin mo. Kasal na babaeng yun. Malaking issue kung magkakagusto ka sa kanya. Utal-utal na sagot ng reporter habang nakangawi dahil sa pagkasakal. Lucas grinned as his hands tightened. Sige, subukan mong gawa ng issue at ipapakita ko sa iyo kung gaano kalupit maging kalaban. Itong tandaan mo, kayang-kaya kitang pabagsakin kahit hawak ka pa ni Dad. May mga anak ka, di ba? Gusto mo ipakita ko sa kanila kung gaano ka karumi? Ilalabas ko ang baho mo katulad ng kung paano mo nilabas ang video at ginawan pa ng issue. Tila naman ito natakot sa kanyang sinabi. Sige, susundin ko na sinabi mo. Pues, gusto kong gawin mo na agad bago pa lumala ang lahat. Patapunan niyang binitawan ang kwelyo nito. Napatikim naman ang reporter at inayos na ang nagusot na damit. Halata sa mukha nitong pagkadismaya nang lumabas na ng sakyan. Napahinga naman ng malalim si Lucas at napatingin sa kanyang phone nang muli itong mag-vibrate dahil sa pagdating na isang text message na sa kapatid niya rin galing. Kuya, panoorin mo ang live press conference kanina ng Sebelias Holdings. Nang mabasa ang mensahe, dali-dali niyang hinanap sa internet ang nasabing press conference. Nang makita ay agad niya itong pinanood. Kisla pa ng mga kamera papunta sa mag-asawang nakaupo sa unahan at magkahawak ang mga kamay, nakaharap sa mga napakaraming reporter. Mr. Salvador, anong masasabi mo tungkol sa video ng inyong asawa na kumakalat ngayon sa social media? Kailan ka pa pinagtataksilan ng asawa mo? Halos hindi magkanda-ugaga ang mga reporter sa paunahan ng mga katanungan. Mrs. Cheska Sevilla Salvador, totoo ba ang mga akusasyon na may kabit kayong isang macho dancer? At yun yung lalaking kasama niya sa video? One of the reporters asked. No, that's not true. Sandro replied the reporter. Yung nasa video na yun ay walang iba kundi kami ng asawa ko. Kung napanood nyo, hindi pinakita ang mukha ng lalaki, which is me. Dahil ang totoo ay wala namang katotohanan. Puro paninira ito sa amin kaya kung sino man ang nagpakalat ng video, asahan ninyong kakasuhan namin. Hindi namin ito mapapalampas dahil kasiraan ito ng asawa ko. Natahimik naman ang mga reporter hanggang sa isang matamis na ngiting binigay ni Sandro sa asawa at marahan pang hinawi ang kumalat na buhok sa maamo nitong mukha bago dinala sa labi nito ang kamay ng asawa at hinalikan. Mahal namin ang isa't isa kaya kami nagpakasal at pareho namin hindi magagawa magtaksil. Kaya kung sino man ang nagpapakalat ng mga fake news. Hindi na tinapos pa ni Lucas ang panonood sa video at mabilis na niya itong in-exit. Bigla siyang kinain ng selos dahil sa magkahawak na kamay ng mag-asawa at matamis na ngiti sa isa't isa na akala mo'y tunay na nagmamahalan. Bullshit! Ini siyang napahilamos sa sarili mukha at napasandal sa kanyang upuan. Saglit siyang napapikit at nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago muling binuksan ang kanyang phone. He called her again, pero tulad kanina ay ayaw pa rin makontak ang number ni Cheska. Tom, bakit ayaw niyang makontak? Nagpalit na ba siya ng number? Hindi niya mapigilan tanong sa sarili habang kunot ang nung nakatingin sa screen ng hawak na cellphone. And again, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at pinatakbo na ang kanyang kotse paalis ng parking lot. Maigi 20 minutes ang itinagal ng kanyang pagmamaneho nang bago niya narating ang bahay na mag-asawa. Inihinto niya sa di kalayuan mula sa gate ang kanyang kotse at dali-daling binuksan ang kanyang phone para makita kung may tao ba sa loob. Ayon sa mga inilagay niyang hidden camera sa loob ng bahay ng mga ito. Pero nang makita niyang walang katao-tao sa loob, ay napapikit na lang siya at akmang bababa na ng kanyang sasakyan nang tumunog ang kanyang phone. His sister, Joshelle, called. Yes, sweetie. Ano yun? Pilit niyang pinahinahon ng kanyang boses sa pagsagot sa tawag ng kapatid. Kuya, nandito pala ako sa airport ngayon dahil may hinatid akong kaibigan. And guess what? Nakita ko ang girlfriend mo kasama ang kanyang legal husband. Mukhang may pupuntahan yata silang dalawa dahil may mga bagaheng dala. Sa narinig ay agad siyang napaayos ng upo. Okay, thanks for the information. I'll be there in a minute.
Pagkababa niya sa phone ay muli niyang pinatakbo ang sasakyan ng mabilis para pumunta sa nasabing airport. Halos mahilo ko sa tanong ng mga reporter na parang gusto na akong dumugin kung wala lang mga security guard sa paligid. Buti na lang ay nakaalalay sa akin si Sandro the whole interview at halos ito na rin ang sumagot sa mga tanong na dapat sana ay ako ang sasagot. Pero inako niya at maayos naman niyang nasagot lahat. And I don't know but I feel safe in his arms. Akala ko pababayaan niya na lang akong pagpiyastahan ng mga reporters tulad ng inaasahan ko. Kasi alam kong mas masaya siyang makita akong umiiyak at nasasaktan. But I didn't expect him to protect me. Siguro iniingatan niya lang ang pangalan ko at ganun din ang kanya. Dahil nga ay mag-asawa pa rin naman kami at maapektuhan ng kumpanya kapag napatunayan na totoong kabit ko ang kasama ko sa video. Pinagtakpan niya rin ako kay Lolo at sinabing walang katotohanan ang nasa video. Gusto ko magpasalamat sa kanyang ginawa pero may parte sa loob ko na nagagalit ako sa kanya dahil siya lang naman ang dahilan ng lahat-lahat. It's all his fault. At matapos nga ang live press conference ay nagpahatid naman kami sa isang empleyado ng kumpanya papunta sa airport dahil nandoon ang private chopper na sasakyan namin papuntang Palawan. Pero habang tumatakbo ang kotse ay nanatili akong walang kibo at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ganon din siya, natahimik lang din. He didn't ask about the video pero pakiramdam ko ay hinihintay niya lang ako magsalita at magpaliwanag sa kanya. But I didn't say anything and just stayed silent until we arrived at the airport. Hanggang sa lumipad na ang chopper ay nanatili akong walang imik. Sumandal na lang ako sa upuan at pumikit dahil parang bigla ako nakaramdam ng pagkahilo at tila may pilit na humahalungkat sa bituka ko. Pero kahit nakapikit ako ay ramdam kong pinagmamasdan ako ni Sandro na nakaupo sa tabi ko. Hanggang sa napatakip na lang ako sa aking bibig at pikit ang mga matang kumapa sa akin tabi gamit ang isa kong kamay para maghanap ng makakapitan. Dahil parang umiikot na ang mundo ko. Konting-konti na lang ay maduduwal na ako. Pero sa aking pagkapa ay nang may isang kamay ang humawak sa akin at pinagsalikop ang aming mga palad. Napahigpit naman ang kapit ko hanggang sa hindi na ako nito natiis pa. What's wrong? Are you okay? Sandro's worried voice asked me. Pero imbis na sagutin ang kanyang tanong, mabilis akong bumaling sa kanya at sumubsob sa kanyang dibdib. And I couldn't hold it anymore dahil tuluyan na akong naduwal at sinukahan na ang kanyang business suit. Halos lahat yata ng kinain ko kanina for lunch ay naisuka ko. And I heard him ghost. Siguro ay nagulat sa init ng suka ko. Tumagos yata sa kanyang dibdib sa dami ba naman. I'm sorry. May nakusang bitabang nananatili pa rin nakayuko sa kanyang dibdib at pinanood lang ang pagdaloy ng suka ko sa kanyang katawan. Inaasahan kong reklamo ang maririnig ko mula sa kanya dahil sa pagsuka ko pero naramdaman ko na lang ang marahan na paghaplos ng kanyang kamay sa likod ko. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Dapat siguro hindi na lang natin ituloy ang pagpunta sa Palawan. Gusto mo bang ipabalik ko na kay Pietro ang chopper? No, don't. Ayos lang naman ako. Medyo nahihilo lang ng konti. Mahina akong pag-iling habang nanatili pa rin nakayuko sa kanyang balikat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Sandro. Hindi na ito nagsalita pa at hinaplos-saplos na lang ang likod ng ulo ko na tila ba pinapakalma ko sa pamamagitan noon. Kahit papaano ay parang nabawasan naman ang pag-ikot ng paningin ko. Kumalma ang paghalungkat sa bituka ko. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang sa dumating kami ng Palawan at tuluyan ang lumapag ang chopper sa rooftop ng hotel. Nang maramdaman ko ang paghinto nito ay saka ako humiwalay kay Sandro at bumitaw sa magkasalikop naming kamay. Hindi na ako tumingin pa sa kanya at marahan na bumaba ng chopper. Pero pagkababa ko pa lang ay parang umikot muli ang paningin ko, kaya napapikit ako at muntik pang matumba sa aking kinatatayuan, kundi lang nakabalanse agad. Shit! What's happening to me? I murmurs. Talagang andali ko mahilo ngayong araw. Siguro ay dahil sa stress dulot ng kumalat na video. Let me carry you. Namalayan ko na lang ang paglutang ko dahil sa biglang pagbuhat sa akin ng dalawang matigas na bisig. Wala na ako nagawa kundi ang kumapit sa leeg ni Sandro. Pero agad na nangunot ang noo ko nang makitang wala na itong suot na pang-itaas. Nakatopless na. Teka, bakit nakahubad ka? You vomited my suit. Madudumihan ka kapag hindi ko hinubad yun. He replied seriously. Natahimik naman ako at hindi na umimik pa. I just leaned on his hard chest.
Pagkapasok ng hotel ay may isang staff ang sumalubong sa amin at binigay nito ang isang keycard. At hanggang sa pagbukas ng pinto ay hindi ako ibinaba ni Sandro. And I was a little bit surprised when we finally entered the room. Honeymoon ang datingan dahil sa napaka-romantic na ayos ng buong kwarto with rose petals pang heart shape sa ibabaw ng kama. Bigla tuloy akong may naalala sa pagkakita ko pa lang sa ibabaw ng kama. Parang nung nasa yacht lang last month kung saan may sumurpresa din sa akin. But no, hindi ko na pwede pang isipin iyon. Dapat ay kalimutan ko na ang pangyayaring iyon ngayon. Pagkalapit sa kamay, marahan na akong ibinaba ni Sandro mula sa pagkakabuhat. At nang makita ko ang nakasulat na letra sa ibabaw ng kama using rose petals, ay agad akong napairap. Hindi ko alam kung sinong staff ang nag-design pero parang gusto kong batukan. I love you ba naman ang letrang nasa loob ng malaking heart? Why? Don't you like it? Sandro asked when he noticed my reaction. Mabilis naman akong umiling. No, of course I like the design. Iniwas ko ang tingin sa kanya. And he let out a sigh. Magpahinga ka na lang muna. Sukusuin ko lang mga bagahe natin para maipasok na dito sa loob. Sandali! I stopped him by the arm. Napatigil naman si Sandro sa akmang pag-alis at muli akong hinarap. Binigyan ng nagtatanong na tingin kahit nandoon pa rin ang pagkaseryoso sa muka. I bit my bottom lip. Kasi, about sa video, hindi mo ba ako tatanungin? Sandra stares at me for a moment bago nakuha ang sumagot sa akin. Just don't do it again. Hindi ko inaasahan ang kanyang kalmadong sagot bago ako tinalikuran. Sandali lang. I stopped him again. Pero, ano naman ang dahilan kung bakit tayo nandito? Sa aking pangalawang tanong ay muli siyang napahinto at napaharap sa akin ulit. Isang hakbang ang kanyang ginawa dahilan para magkalapit ang katawan namin. Pero mas hindi ko inaasahan ang paghapit ng isa niyang braso sa aking bewang papunta sa kanyang katawan. I gasped. Medyo nabigla ng konti sa kanyang ginawa. Napalunok ako nang marahan niyang haplusin ang pisngi ko habang pinakakatitigan ang buong mukha ko. Nandito tayo para magsimula ulit at para makabuo na tayo ng sarili nating pamilya. I swallowed. Bumuo ng sarili naming pamilya? Okay. Tangi kong naisagot at iniwas na ang tingin sa kanya dahil hindi ko na kaya pang salubungin ang kanyang tingin. Medyo naiilang ako sa klase ng kanyang titig. Pero bago pa ako makabitaw sa kanya ay nagulat na lang ako nang mabilis niyang kinabig ang bato ko at sinalubong ng halik ang labi ko. My lips trembled as I was jolted by the impact of his warm lips upon mine. I was a little bit shocked. Marahan ang kanyang paghalik habang ang kanyang tingin ay hindi inaalis sa akin. Sa aking mga mata, he watches my reaction. Pero namalayan ko na ang sarili kong labi na tinutugon na ang kanyang marahan na halik. Hanggang sa pareho nang nakapikit ang aming mga mata at binuhat na niya ako sa aking pang-upo. Pinayakap na ang mga paa ko sa kanyang bewang. At hindi nagtagal inaramdaman ko ang pagdampi ng likod ko sa malambot na kama. Sandali. Mahina ko siyang itinulak sa dibdib. Napabitaw naman siya ng halik sa akin and he looked at me. What's wrong? His voice was husky. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Ibang-ibang emosyon na nakita ko roon kumpara sa dati na blanco at parang may galit pa. But now, it's different. Parang ibang Sandro ang nakikita ko. Why? Don't tell me you don't want my kiss. He softly touched my face. Marunong na akong humalik ngayon kumpara dati. He joked with a sexy laugh. Kasi dapat ay magpaliwanag ka muna sa akin para maintindihan kita. Yung about kay Melanie, gusto ko malaman ang totoo kung may relasyon ba talaga kayo o ginamit mo lang siya tulad ng sinabi mo. Akala ko'y magbabago na ulit ang kanyang emosyon at madidisappoint sa akin but I didn't expect him to give me a warm smile. And he caressed my cheek softly. Mamaya, magpapaliwanag ako. I will tell you everything. Napalunok ako sa kanyang sagot pero bago niya pa muling masakop ang labi ko, ay siya naman pagkatok sa pinto ng sunod-sunod. Sir, nandito na pa ang luggage niyo. Uwi ka ng boss lalaki sa labas. Sige, iwanan mo na lang dyan at ako nang bahala magpasok. Sandro replied. Yes sir. Sagot na lalaki sa labas hanggang sa narinig ko na ang papalayo nitong yapak.
Sandro looked at me again. But before he could talk, marahan ko na siyang itunulak at bumangon ako sa pagkakahiga. I think, kailangan ko munang maligo. Medyo umipawis yata ako. Medyo nauutal ko sabi at iniiwas ang tingin sa kanya. Pero bago pa ako makababa ng kama ay mabilis nang pinigilan ni Sandro ang braso ko at kinapaan noo ko. How's your feeling? Masama pa rin bang pakiramdam mo? He asked me worriedly. Medyo nanibago ako dahil makikita nga ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi na. Medyo nahilo lang ako ng konti kanina sa biyahe. But I'm okay now. Hindi ko na siya hinintay pang muli makapagsalita at nagmamadali na akong pumasok sa loob ng bathroom. At para pa akong nahapo pagkapasok ko, tila nakahinga ng maluwag. And I was surprised when I saw the whole bathroom. May mga rose petals with romantic candles pa. I couldn't help but smile. Mabilis ko nang hinubad ang suot ko at nagbabad sa loob ng bathtub na puno ng rose petals. Inabot lang yata ng mahigit 5 minutes ang pagbabad ko at agad ko nang tinapos ang pagligo ko. Suot ang white bathrobe ay lumabas na ako ng bathroom.